Magandang gabi po sa ating lahat, sa ating po mga kapatid ng Conquer World Harvest Mission mula po sa Bulacan, sa Manila at sa iba pa pong pumbanig po ng lugar na kung saan ay naabot po ng mabuting balita po ng ating Panginoon. So nais po namin ipabot din personally po ang aming pong pagbati sa ating po mga kababayan, sa ating mga kapatid sa Panginoon ng Merry Christmas, gamat nagpasko na po, and a Happy New Year sa ating po mga nakakilala sa Panginoon. Everyday is Christmas, and I hope that everyone ay na-enjoy po natin yung ating pong pagdiriwang ng Kapaskuhan kasama po ng ating mga pamilya. So kami po sa kasalukuyan ngayon ay nandito po kami sa Bataan. We thank God for the rest na ibinigay po sa amin ng Panginoon sa aming pong pamilya. So dito po kami sa isa pong kapatiran po natin, ang Nairi family sa May Balanga, Bataan. So it's an honor for us na kami po nakarating dito upang patuloy po na sila po yung makadaw pang palad. At the same time ay makapagbahagi din po ng salita ng ating Panginoon. So ngayon pong gabi ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang ating pong pag-aaral na pinamagatan po ko pong A New Direction. Dahil po magbabagong taon na po, December 30 na po ngayon at bukas ay 31. And then parating na po yung bagong taon, ang January 1, 2022. Tama ba? 2022? So, 2021 pa lang. So, advance ako masyado. So, a new direction. So, napakahalaga po sa atin na atin pong pakinggan at sundin kung ano po yung tama pong direction sa atin ng Panginoon sa ating mga buhay. Bagamat may mga sitwasyon sa buhay po natin na hindi po natin naintindihan, na unawaan, subalit kapag tayo po ay lubusan nagtiwala sa Panginoon at atin pong iasa kanya yung kanya pong guidance sa atin, ang kanya pong direction, I believe na lahat po tayo ay magtatagumpay. Lahat po tayo ay nagnanais na magtagumpay sa buhay. Amen? At naalala ko po, kapag po kayo bumabiyahe patungo po ng Bulacan, sa Pandi, Bulacan, kapag po may pastor's meeting, may mga fellowship po tayo. So, most of the time, kapag bumabiyahe po kami, dyan po ako dumadaan po sa MacArthur, along Balagtas. So, papunta po ng Bunsuran, Tumasuso. So, noong mga unang pagkakataon po noon, hindi pa po ganong kahirap ang pagbabiyahe along MacArthur. So, madalas po dyan ako dumadaan kasi mas kabisado ko po dyan. So, mas komportable po akong dumaan dyan. So, balit, nung mga habang tumatagal po nitong lately, ay ang kalsada po ay hindi na po maayos, lubak-lubak, tapos madalas po may baha. So, hindi na po komportable. Medyo marami po na aksidente din at risky din po sa pagbabiyahe. Kaya po, I asked to the Lord, sabi ko, Lord, saan po ba pwede pa mas mainam na dumaan? So, magmula po noon ay yun nga po, na-guide po ako dito po sa may Bukawi exit, papunta po ng Santa Maria kapag po galing po ng Malabon. So, safe po ang lugar, nga lang medyo matraffic minsan pagdating po ng Bukawi. Pero ganun pa man po ay nakita ko po yung safety. So, nagkaroon po ako ng new direction. So, siyempre kapag tayo po dumadaan sa isang lugar na nakasanayan po natin, so mas kabisado natin, so parang wala nang excitement, hindi na exciting kasi kabisado muna. Pero kapag dumaan ka sa panibagong daanan na hindi mo pa madalas dinadaanan o nadadaanan, so panibagong learning, panibagong journey, panibagong mong may marami ka na di-discover. So, madali sabi po, naging mainam po para sa akin pagdaan po sa Bukawi. So, mas mabilis, hindi po masyadong matraffic din at mapaliko-liko. So, meron pong bagong direksyon at may bago pong learning. So, isa pong good thing po yon kapag po tayo ay naghahanap ng bagong direksyon. So siguro nakaka-relate po sa akin yung mga motorista. So ganoon din po sa atin, nais po ng Panginoon at ang Lord po ay lagi po nagbibigay sa atin ng panibagong direksyon. At ito pong pandemic na ito, hindi po natin lahat ina-expect to, pero this is a new direction of God for us kung paano po tayo mamumuhay bilang individual. At nais ko po ibahagi sa inyo yung talata po sa Isaiah chapter 43 verses 18 to 19. Dito lang po tayo magtitining, no? Ito po yung atin pong pagbubulay-bulayan. Ang sabi ng Isaiah chapter 43 verse 18, forget the former things, do not dwell in the past. No? And verse 19, for I am about to do something new. See, I have already begun. Do you not see it? I will make a pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry wasteland. Amen. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay sandali pong manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. We're so excited, Lord, sa aming pong pagpasok sa panibagong taon, Lord God, ng
2021. Nagpapasalamat po kami sa iyo pong kadakilaan, kabutihan po sa buhay po ng bawat isa po sa amin, sa bawat pamilya, sa tahanan, sa kabuhayan, and even Lord sa ministry na iyo po pinagkatiwala sa amin. We're so excited Lord sa mga mabuting bagay na gagawin niyo pa sa tamang direksyon po, in your right direction for us, Lord God. Kami po yung nagpapasalamat dahil alam po namin na lagi po may bagong simula, Panginoon, sa inyo po. Sapagkat kayo po ay Diyos na lagi po nagkikreate ng mabuti at maganda at bagong bagay sa buhay po namin. And we're so excited about it, Lord God. I pray that every one of us whoever right now who is listening, Lord God, sa aming programang ito, may ask, Father God, to bless each one of us, Lord God. Bless each one of us. Guide us, lead us, direct us, Lord God, according to your ways, according to your plans. And I declare, God, victory sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So muli, balik po tayo sa talata. Say, forget the former things, do not dwell in the past. Okay? So in verse 19 again, for I am about to do something new. Amen. Everybody say something new. Amen. Masarap pag lagi meron something new, lalo lang ngayong nung Pasko at nagbagong taon, may mga bagong damit, bagong sapatos, bagong gadgets o alahas, bagong tahanan, no, bagong kasama sa pamilya, merong iba pinagkalooban ng baby. So that is a new thing that comes from the Lord, and that is so excited to experience. Amen. So I will make a pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry land. Wow! The dry wasteland. Amen. This is really such a miracle of God. No, yung po siya gagawa po at magpapalabas po ng tubig sa kitla po ng disyerto. No? Tanging ang Diyos lang po makakagawa ng mga bagay na ito. So, bahit sa ating po magpatuloy, meron po akong 2 katanungan. Ilan po, bebe? Okay, 2 katanungan. So, unang tanong, ano ang mga pangyayari na dapat mo nang limutin sa iyong nakaraan? Okay? Pangalawa, ano ang nais mong bagong gawin ng Diyos sa buhay mo? Amen? So, meron pong inuutos sa atin ng Panginoon through Prophet Isaiah to forget the former things, do not dwell in the past. No? Marami po tayong mga bagay na dapat na pong limutin natin sa ating pong mga buhay o karanasan o pangyayari sa buhay natin na maaaring hindi po makakatulong sa atin. Maybe, ito po yung mga negative things, no, na atin pong nagagawa or maaring maling kaisipan, maling pananaw o maaring maling pamumuhay, maling lifestyle. So kailangan nating limutin yon, yung mga kabiguan, mga kalungkutan, kailangan na pong limutin yung mga bagay na yon. The only thing na hindi po natin dapat kalimutan, yung former things natin, ay walang iba yung kundi ang ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos hindi po siya nagbabago. Don't ever forget God, the former things, sapagkat ang Diyos po hindi nagbabago. Subalit yung sinasabi dito, yung former things, yung mga bagay na hindi po nagbibigay sa atin ng buhay. Huwag na tayo mamuhay sa atin pong nakaraan. Lalo itong ito po ay mga nagdulot sa atin ng kasawian, kalungkutan, hindi po tayo makamove on. Sabihin mo, bebe, move on na. Okay? So natutuwa ko sa word niyang bebe, no? So move on na tayo. Sapagkat, sabi ng verse 19, look, I am about to do something new. Amen? Sabi ng ibang translation ng NLT, for I am about to do something new. For I am about to do something new. Sabi naman ng CSB version, look. No? Look. Ang sabi naman ng NIV ay see. So that is an invitation for God for us to see kung ano po yung mabuting gagawin ng Diyos para po sa buhay natin. Are we excited sa bagong gagawin ng Diyos sa buhay po natin? Amen? So, kapag atin pong inaral ang context po ng Isaiah 43:18-19, na sinabi ng Panginoon through Isaiah sa mga Israelites, forget the former things, do not dwell in the past. Noong panahon po na yon, ang mga Israelita po ay naging alipin, naging slave po ng mga Ehipto, no, ng Egypt, ng bansang Ehipto. Naging alipin sila at sila po parang gusto na silang palayaan ng Panginoon, but still, no, dinala na po sila ng Panginoon sa lupang pangako, but still they are looking backward, they are looking their former things, no? Nung sila yung mga naging alipin, parang hindi sila makalaya-laya. The reason why sila po ay alipin ng kasalanan. So, nais ang Panginoon na yung ating po nakaraan, lalo kung tayo naging alipin ng kasalanan, ito po ay limutin na natin upang tayo po ay mabuhay na may direksyon, tamang direksyon at panibagong buhay, no? Sapagkat si Lord lagi siya mayroong ginagawang bago. Amen. Yun po ang masarap sa Panginoon. 'Di ba? Gusto mo ba na magsuot lagi ng lumang damit, lumang sapatos, lumang higaan,
lumang sasakyan, lumang tahanan, no? Siyempre hindi. Nakakasawa yung mga bagay na napaulit-ulit natin ginagawa. Pero pagka tayo po ay nakakakita ng mga panibagong ginagawa ng Diyos sa buhay po natin, personally, no, sa ating tahanan, sa ating pamilya, nagkakaroon ng promotion si Lord, inaayos yung pananaw sa buhay, inaayos yung ating kaisipan, at nagiging malawak yung ating pangunawa, ay nakakagalak po yun. Amen? So, ano ang mga pangyayari na dapat munang ilimutin sa iyong nakaraan? So, we need to move on. Sabi mo, Bebe, move on na, no, sa mga nakaraan. At pangalawa ay, ano ang nais mong bagong gawin ng Diyos sa buhay mo? Si Lord ay laging may nais gawin sa buhay natin personally, to our family, to our ministry, sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, sa Kanyang kaharian, at sa atin pong kung ikaw ay isang negosyante, kung ikaw ay isang professional, kung ikaw ay isang estudyante, kung ikaw ay isang magsasaka, o ano man ang ginagawa mo, lagi si Lord may nais pong ipagawa sa atin na bago. Meron siyang laging tamang direction sa atin, sa buhay po ng bawat sa atin. Amen? Are you excited for a new direction of God in your life for this year coming 2021? Amen? So, meron po akong 3 puntos na bibigay po sa inyo sa ating pong pag-aaral. So, Jesus Christ, ano bang dahilan bakit naparito ang Panginoon? No, meron lang po akong 3 mahalagang puntos o bagay na bibigyan ko po ng highlights. Ano po? Ito po yung 3 lamang sa maraming dahilan at paraan kung bakit ang Panginoon ay naparito sa lupa. So Jesus Christ came on earth for a great purpose for us. Meron pong dakilang layunin ang Diyos sa ating buhay. Alam niyo po, napakahalaga po ito. Recently, nagkaroon po kami ng fellowship with the Vision Impossible with Pastor Leo and Ate John. Mga kaibigan po natin yun. Kaibigan nila Pastora Maricel. At nakakonect po kami sa kanila. And one thing that they share with us is, yung sa kabila po ng pandemic na ito, meron po daw purpose ang Lord. Meron po siyang nais pong ituro, may dakilang layunin po ang Panginoon. And one thing na nai-share ng mag-asawa nito sa amin ay sa dami raw na mga nagkasakit, marami ang namatay, marami ang nawalan, marami ang naghirap, maraming nahirapan, and so on and so forth, but still, binuhay sila ng Panginoon sa kabila ng pandemic na ito. At akala pa nila, sabi nga nila, baka ito na daw ang katapusan, yung end times, baka ito na yung sinasabi na yung vaccine is the mark of the beast, or yung 666, no, yung injection na ito, and so on and so forth. Pero ang sabi nito, mag-asawa na ito, pero napaka-bless ko kung ito yung end times na aabutan ko. So meaning may purpose pa si Lord sa buhay ko, sabi niya ganyan. So hanggang sa bumalik sila, nagkaroon sila ng pagninilay nila sa kanilang mga sarili. Sabi nila, Lord, ano ba talaga yung purpose ng aming buhay? At isinulat nila yon, kung ano ba yung purpose ng Lord sa buhay. When you say purpose, ano ba yung talagang pagka-design nyo sa iyo ng Panginoon? Ano ba yung nalaman, ano ba yung alam mo, na-discover mo na divine gift ni Lord sa buhay mo na kailangan mong gamitin, no, para ma-serve mo yung purpose mo na pinagagawa sa iyo ng Panginoon. And as I listen to them, so nung umuwi po kami, so naging assignment din namin yon. So ano daw, pag-aralan nyo buti, isipin nyo ano ba yung right purpose nyo sa buhay ninyo na binibigay sa atin ng Panginoon. And as we go home, so I realized, so nagkaroon din po ako ng pagninilay-nilay. So nakita ko po yung sarili ko na I believe that God really called me to become a pastor. Because my passion is really to love God, no, to love people, no. I love communicating people, I love to serve people. So ganun. So ganun po ako ka-passionate. So gusto ko po makipag-usap sa mga tao. Gusto ko nakakakilala ko ng maraming tao. Kaya mahilig nga po ako sa pasyal. Mahilig ako sa gala. No? Dito lang, nagpunta kami ng Bataan. Meron po nag-invite sa pamilya po namin tinuluyan na pamilya po ng pulis. At nag-birthday, 73 years old yung nanay niya. So, masaya ako na nakarating ako sa kanilang tahanan. At siyempre, tayo mga Pilipino, sanay tayo na yung pag-respect natin sa matatanda, nagmamahal. So, nag-bless po ako sa kanila. At napatingin sila sa amin. So, first time lang kami nakita bakit ganun na kami pinakita sa kanila. So, yun po, I am very passionate about that. So, ang purpose, balik po tayo. So, mahalaga po na mauna po natin yung purpose natin. So, I discovered that my purpose, that God's purpose in my life, I know that God called me to become a pastor. So, I love to serve people. I love to help the couples, no? Gustong-gusto ko nag-i-encourage sa mga tao. Kahit ako may mga pagkakataon na kailangan din ako i-encourage. Pero that is my passion, to encourage people. So, mailabas yung potential din po nila sa tulong ng ating Panginoon. So, I believe that is my purpose. So, mahalaga na maunawaan po natin yung purpose po ng buhay natin. No? Amen. So,
Jesus came here on earth for a great purpose for us. So, una, God's purpose to give us life. Amen? Ang layunin ng Diyos kung bakit siya naparito sa sanglibutan ay para tayo ay bigyan ng buhay. Amen? Anong klaseng buhay? Meron pong dalawang napakahalagang bagay na kung anong klaseng uring buhay ang nais bigay sa atin ng Panginoon. Una, ang nais po sa atin ipagkaloob sa atin ng Panginoon tinatawag na eternal life. Amen? Lahat tayo, we are all familiar about the word eternal life. So meaning, nais po ng Diyos no, na tayong lahat ay makasama ng Panginoon for eternity, not just only here on earth. Kasi ang lahat niya ng bagay ay may katapusan dito sa mundo. But the question is, after our living in this world, no, saan tayo pupunta? So we all know that the Bible is teaching us, dalawa lang ang patutunguhan ng tao. Heaven, kung ikaw ay nakipag-isa, tumanggap sa Panginoon as Lord and Savior of our life. So you go to heaven. Pero kapag ikaw ay nag-reject kay God, hindi mo siya tinanggap, hindi mo siya pinaghari sa buhay mo, so you will go to hell. At lahat ayaw nating mapunta, maranasan yung lugar na iyan. So, meron tayong freedom of choice, meron tayong free will to really choose that kind of life, the eternal life. And that eternal life is in Christ Jesus. Amen. The reason why we celebrate Christmas, no, sapagkat ang Panginoong Hesus ay sinilang para po sa ating sangkatauhan, para po tayo tubusin sa ating mga kasalanan, at not only that, but to be with Him for eternity. Eternal life. Amen. So, sabi mo, kapatid, bebe, meron na tayong eternal life kasama ang Panginoon kapag tayo ay nakipag-isa na sa Diyos. Tinanggap natin siya as Lord and Savior of our life. No? So, the Lord has been given us the eternal life through His Son, Jesus Christ. Not just eternal life, kundi hindi lang yung eternal life niya, kundi yung maranasan natin dito sa lupa, yung buhay. Anong klaseng buhay na ito sinasabi sa atin ito? No? Abundant life. Wow, when I say abundant, hindi ka yung parang hindi ka laging kapos, hindi ka laging hirap na hirap, hindi ka laging parang kawawa, hindi ka laging parang, alam mo yun, parang, saan ano bang nangyayari sa buhay ko? Ano bang direction ng buhay ko? So, abundant life. I have learned from one of the pastors who have been preaching for many years. Sabi nga nitong pastor na ito, kapag doon siya nananalangin, ang kanya panalangin daw ay hindi ganito. Baka tayo ay ganito manalangin dati. Panginoon, pagpalaan niyo po ako ng sapat na biyaya mo sa bawat araw. Maganda raw pong prayer yung sapat na biyaya. But you know what? The Lord wants us to give us abundant. No? No, nais na Diyos ng kasaganaan. Why? Kapag daw ang ating prayer ay, Lord, bless me abundantly, so meaning nag-uumapaw na pagpapala, napakalaki ng ating chance para po tayo ay makatulong sa mga nangangailangan. Amen? Kaya, baguhin na po natin ang direksyon ng ating pananalangin. A new direction to prayer, no? Hingin natin kay Lord yung sumasagana, rumaragasa, yung napagpapala, upang tayo din po ay maging patuloy na tayo ng pagpapala sa mga nakararami. Amen. So, abundant life in Christ Jesus. Nais ng Lord ay isang masaganang buhay. Amen. At ako'y naniniwala this year, 2021, ay tunay nga po natin mararanasan ang rumaragasang pagpapala ng Panginoon. Amen. Everybody say, I claim it. I believe on that. Amen. So, panampalatayaan po natin. I'm so excited sa gagawin po ng Diyos ngayon 2021. Sapagkat kung may ginawa si Lord ngayon, this year 2020, may mandakilang bagay na ginawa si Lord sa atin, meron pang mas higit. Sapagkat si Lord, He love to do greater things in our life. Amen? Pataas ang level. Sabi mo sa katabi mo, bebe, pataas ang level. Amen? Pataas po ang level ng pagpapala sa atin ng Panginoon. So, God's purpose to give us eternal life and abundant life. Amen? So, yun po yung una. Pangalawa, ano po yung layunin ng pagparito sa atin ng Panginoon? God's purpose to give us faith. Amen? Everybody say faith. Okay, pananampalataya. Hindi po tayo ang gumagawa ng pananampalataya. Amen. Siguro narinig natin kaya ako ay pinagpapala ng Panginoon kasi napakalaki ng pananampalataya mo. So, actually, yung faith na yan ay galing sa ating Panginoon. Siya ang nagligay sa atin. No? Tinanim naman niya tayo ng pananampalataya. Pero sa paraan ng ating pong pagkakilala sa Kanya at pananampalataya din natin sa Kanya, so pinalalago naman ng Diyos yung pananampalataya sa ating puso as we continue to hear the voice of God. Amen. Sabi niya
ng Romans 10:27, if I'm not mistaken, no? Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng ating Panginoon. The moment, every time na tayo nakakapakinig ng salita ng Panginoon, kaya napakahalaga na lagi natin narinig ang tinig ng Panginoon, yung kanyang salita ay ating pagbubulayan, sapagkat doon lumalago yung ating pananampalataya. So meaning, yung seed, no, yung buto, yung salita ng Panginoon na natanim sa ating puso, yung po yung nagpapalago. Amen. And that kind of seed na tinanim sa puso natin ng Panginoon, no, kapag ito po ay ating pong dinidiligan ng kanyang salita, no, lumalago tayo sa ating pananampalataya. At the same time, that's just only hearing the voice of God, but kinakailangan din po ito ng action. Amen. Kailangan nating hakbangan. Parang isang magsasaka, kung nais mo magkaroon ng magandang ani, hindi po ito natatapos na pagkatapos mong bukanin ang lupa at isabog mo yung mga binhi sa lupa, ay tapos na yung katungkulan mo, sasabihin mo na lang na, sige, kung saan lalago, makikita ko maganda yung kalalabsan niyan. Hindi po ganon. Meron pong law din po ng pagsasaka. No? Ang mga farmers, pagkatapos po yan na itanim sa lupa, itong mga buto na ito, o yung mga halaman na ito po ino-nurture, inaalagaan mabuti, para po ito po ay magdulot ng magandang ani. So the same with us, yung mga salita ng Panginoon na natanim sa ating mga puso, yung binhi na salita ng Diyos, kailangan natin itong i-nurture, kailangan natin itong alagaan, kailangan natin itong palaguin, kailangan natin itong i-apply sa ating mga buhay para makita po natin yung result. Amen? So God's purpose to give us faith. Para ano? To endure everything by trusting God. Amen? Napaglalagpasan lang natin, napagtatagumpayan lang natin po yung mga iba't ibang uri ng suliranin, pagsubok sa buhay natin na ito, kapag po meron tayong pananampalataya, at sa pananampalataya na natuto tayo laging magtiwala sa ating Panginoon. Alam niyo po, this year, year 2020, dumating po sa pamilya po namin, sa isa po naming kapatid, yung very painful, no, na pangyayari sa buhay po niya, yung aking pong pamangkin na si John Ray, kanya pong anak na pangalawang lalaki, kanyang pangalawang anak, dalawa lang po kasi yung anak ng kuya ko, si Kuya June. So, babae at lalaki, pangalan niya po yung babae. So, yung bunso yung lalaki, si John Ray. So, si John Ray po nito ay napakabait and very committed sa pagsiserve sa Panginoon. So, he is serving in the ministry, in the music ministry. Isa po siyang musician at very committed sa paglilingkod sa Panginoon. At the same time, napaka-sweet sa kanyang mga magulang. Kaya, sobrang sakit para sa kanila yung paglisan ng kanilang mga anak. And you know, it's really so painful. But you know what? Mahirap intindihin ng mga ganitong pangyayari. Kailangan natin ng divine revelation ni Lord para maintindihan ang buhay. Ano ba yung purpose ni Lord? Ano po? Kung bakit nangyari mga bagay nito. And eventually, as time goes by, so nandun pa rin yung sakit. 1 taon na po ang pagkawala ng aking pamangkin. Nandun pa rin yung pain, sobrang kirot. At hindi, parang hirap na hirap sila mag-move on. Ngayon pa lang lumalabas, sabi niya, yung matinding kalungkutan, sabi ng aming mga kapatid na ito. And one time, nagkaroon po kami pagkakataon ng aming pong wedding anniversary ng aking asawa, si Ate Rita, si Pastor Rita. So nagkaroon po kami ng pagkakataon na ma-date din po namin sila, kasama po namin. At hindi na po talaga lumalabas yung aking hipag, si Ate Jenny. Ayaw na niya lumabas ng bahay, talagang church, bahay na lang po, church bahay. Ayaw na niya talaga socialize po sa iba-iba pang gawain, no po. And naglambing ako sa kanya, ate, samahan mo naman ako, kami magde-date lang kami mag-asawa kasi church wedding anniversary namin, samahan niyo po kami. So madali sabi, sumama po sa amin. At nung sumama po siya, so nagpunta kami sa isang restaurant and coffee shop, dalawang lugar pinuntahan namin. So nag-open up siya ng kanyang salubin at talagang sabi niya, talagang sobrang lungkot, bighati yung pagkawala ng kanyang anak. So na kanyang nararamdaman, parang alam niyo yun, parang nawala na siya ng gana mabuhay at magpatuloy sa buhay. But you know what, dumating din po sa kanyang realization, sabi niya, hindi pwedeng ganito. This year 2021, kailangan ko nang mag-iba ng isipan. Kailangan ko nang baguhin yung aking direksyon. Yung direksyon ng Panginoon sa buhay ko. So natuwa po kami sa ganung bagay. And you know what, I would like to thank the Lord, no po, sa mga tao po na ginagamit ng Panginoon. Kung ikaw po ay isa sa mga lingkod o anak ng Panginoon na ginagamit ng Diyos para ma-empower, ma-encourage yung mga taong talagang nangihina at nawawalan ng sense of direction ng kanilang buhay. So gamitin mo yung buhay mo, kasi maraming mga tao ngayon sa panahon ito talagang hopeless, depressed, no, walang tamang direksyon. And if God is in us, the Lord will able to give us, no po, the sense of direction for us, para po tayo po makapamuhay nang ayon po sa kalooban ng Panginoon. So to cut the long story short, nagpapasalamat kami sapagkat
ginamit kami ng Panginoon para sila din po ay ma-empower, para po sila ay ma-encourage, at magkaroon po ng direction po ang kanilang buhay na talagang magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. And we do praise God for that. So, yun, God's purpose to give us faith to endure everything by trusting God. Amen? So, yun po yung pangalawa. Yung una, again, God's purpose to give us life, an eternal life, and abundant life. The second one is God's purpose to give us faith, no? To endure everything by trusting God. Yun po yung pangalawa. And lastly, number 3, God's purpose to give us hope. Amen? So, nais at layunin ng Panginoon, nabigyan po tayo talaga ng pag-asa sa buhay na ito. That is God's direction for us. Despite of many people are hopeless, no, wala nang pag-asa, wala nang makitang pag-asa. Kabilat panig, sabi nga, alam niyo po, habang kami nag-uusap dito sa Bataan, everyday sa aming pong pagkain sa pagkainan, lagi kami nagpe-fellowship. So, ang dami na pag-uusapan, pag-uusapan, pero sabi nga, sobrang hirap na ng mga tao ngayon. Parang hindi na nila ma-enjoy yung daw mag-celebrate ng Christmas. Pero sabi nga ng aming pong ating kapatid dito, ng Nairo family, sabi nga, we're so blessed dahil nakilala natin ng Panginoon. There's a reason for us to move on, to celebrate Christmas, dahil si Lord nga yung dakilang regalo ng Kapaskuhan. Amen? So, tayo, we are so blessed dahil alam po natin yung purpose ng buhay natin. Alam natin na mayroong direction si Lord na sa kabila ng mapapait na pangyayari sa buhay po natin, still we can live with the purpose. Still we can live with direction because of the hope that God has been given us. Amen? So God's purpose to give us hope. So meaning looking on the bright side, no, sa kabila ng madilim ng pangyayari, still we are looking on the bright side of our life or the circumstances, seeing challenges as opportunities, no? Na iba-iba tayong hamon o challenges na nasa buhay natin, pero we see it as an opportunities. Amen? Isang oportunidad, no, sa kabila ng ganitong ating pagdadaanan, because the Lord is leading us to His right direction. Amen? So, depending on God's strength, tinuturuan tayo ng Panginoon na mas lalo tayo magtiwala sa Kanyang kalakasan. Depending on God's strength rather than our. Amen? Sa Panginoon po tayo magtiwala. Amen, amen, amen. So, hindi na po ko kapapahaba. Nais ko lang po kayong i-encourage, i-motivate, and I pray to the Lord that God will give us the right direction, no? A new direction, a new dimension na maranasan po natin yung dakilang bagay na gagawin ni Lord sa buhay po natin. Let us cooperate with the Lord for His great purpose in our lives, for His right direction for us. At ngayon 2021, akin pong idinideklara sa bawat isa po sa atin, sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, sa bawat naghahanap buhay, sa bawat nagbi-ministry, na nag-serve sa Panginoon, na mas ma-enjoy pa po natin yung buhay po natin sa pamamagitan po ng ating pong pagpapasakop sa dakilang kalooban ng Panginoon. Sapagkat sabi nga, tinanggap natin ng Panginoon sa buhay natin not just only a Savior, but a Lord of our life. When we say Lord, Siya po yung magmamanage. Siya po yung magdidirect sa atin. And all we have to do is just to submit to our Maker, to our King, to our Lord. Para nang sa ganun, maserve po natin yung purpose sa atin ng ating Panginoon. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. I pray that everything that we have heard tonight, magdulot po ito sa atin ng patuloy ng pag-asa. Na po, excited po akong nagbabahagi sa inyo. Hindi ibig sabihin wala po akong pinagdaanan sa buhay. Meron din po akong mga lapses, meron din po akong mga panahon na parang saan na ba kami Lord pupunta bilang isang ama ng tahanan, no, bilang isang pastor sa iglesia na pinagkatiwalaan ng Panginoon. Natatanong ko rin, Lord, ano na po yung direction namin? Saan na po kami pupunta? But every time I talk to the Lord, every time I meditate upon His Word, I really see God's direction. Meron siyang dakilang bagay na gagawin. No? Amen. Kaya po mahalaga talaga na tayo po ay laging nakikipagnig sa Panginoon. Sapagkat makikita natin yung right direction ni Lord, yung purpose niya. Amen. Amen. So sa lahat po ng mga nanay at tatay ng tahanan, mga magulang ng tahanan, sa lahat ng mga anak, patuloy po tayong magpasakop sa Panginoon. Patuloy po tayong umasa sa Diyos. Patuloy po tayong humingi ng kanyang pangunguna at gabay, ng kanyang direction sa atin. And I believe na tayo po ay magtatagumpay sa kabila po ng maraming iba't ibang hamon ng buhay. Amen? So I would like to end to our good news. Sabi mo, bebe, good news na. This is our good news for tonight. In Christ, I have a new beginning.
and a right purpose. One more time. In Christ, I have a new beginning and a right purpose. Amen. So, muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pong panahon ng inyong pakikinig at pagsubaybay sa gawain ito. Hayaan po natin na ang Diyos po ay ating maparangalan, mapaglingkuran, at patuloy po nating makita ang kanya pong direksyon sa ating mga buhay. Tayo po sama-sama magwakas sa isang maiksing panalangin. Let us all pray. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa taon ng 2020. Salamat po sa iyong mabubuting bagay na tinuro po sa amin, na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat din po sa mga pagtutuwid, Panginoon, na iyon pong tinuro sa amin. But Lord God, tonight, Lord, yung lahat po ng amin napakinggan, Panginoon, meron pong dalawang katanungan na iniwan sa amin, Panginoon. Ano yung mga bagay o pangyayari sa buhay namin na dapat naming ibaon sa limot, kalimutan, at kami po'y magpatuloy. Lord, sinusuko po namin sa inyo, Lord God, yung mga hindi magandang pangyayari sa aming buhay in the past, at ang mga negative thoughts, Panginoon, at mga negative, Panginoon, na pagtanaw, Panginoon. Lord, isinusuko namin ito sa inyo, Panginoon, and we just want to surrender everything and it to you, Lord God. At dalangin ko, Panginoon, sa gabing ito, kami po ay patuloy, Lord, makita po namin yung mabubuti at bagong bagay na gagawin mo sa amin. And we're so excited, Panginoon, Lord. Lord, I declare to every one of us who are here right now, Lord, sa live streaming, Panginoon, Lord, I pray, God, for your right direction for every one of us, Lord. Pangunahan niyo po kami, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Lord, and I declare, God, the power of your Holy Spirit. Let your Holy Spirit will continue to guide and lead us, Panginoon, upang malakaran po namin yung purpose mo sa buhay po namin. Lord, maraming po salamat. Hinihiling po namin, Lord, ang buhay po namin ito ay may paglingkod po namin sa tamang layunin ng iyong nais para sa amin. Sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, sa bawat mga magulang at mga anak, maging sa amin pong pagsiserve sa ministry, Lord. Give us your right direction, Panginoon. Tulungan niyo po kami na maging kagamit-gamit para sa kaluluwalhati ng iyong pangalan at ikasusulong pa ng iyong paghahari dito sa sangkalupaan, Panginoon. Maraming salamat sa gabing ito, Lord God. I pray, God, that you're gonna bless every home, every family, and even, Lord, our finances, our health, Panginoon, and even our relationship with you, Lord God, it will continue to grow, Panginoon. Maraming salamat sa iyong masaganang pagpapala na patuloy mong ibinubuhos at inilaan at ilalaan para sa amin ngayon 2021. We honor you, Jesus. We honor you, God. We continue to pray, God, for all the pastor of Conquer World Harvest Mission, Panginoon, mula po sa buhay ni Pastor Master and Pastor Vic, Panginoon, Pastor Oscar and Pastor Mercy, Lord God, Pastor Manuel, Pastor Mylene, Panginoon, O Lord, Pastor Juliet, and Pastor Mean, Panginoon, and all ang inyong lingkod, and Pastor Rita, Panginoon, O God, hallelujah. Maging, Lord God, sa amin po mga kapwa manggagawa, all the cell leaders and workers of every local churches, Panginoon, Lord, I declare, God, for your guidance, Lord, your protection, your provision, your miracles, and your direction for us, Lord God. I declare victory upon victory in the name of Jesus Christ, Lord God. Maraming pong salamat at sa lahat ng bawat sa amin muli, Panginoon. Hinaangkin namin ang katagumpay ng gagaling sa inyo at sa inyo po namin ingat at binabalik ang lahat ng karangalan at kalwalhatian sapagkat yung hiniling po namin na may pananampalataya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Dahil po tayo ay magsabi ng malakas na Amen! Happy New Year, everyone! God bless us all! Shalom!